Hi guys, good morning. So, day 2 ng learning QuickBooks in 30 days in 60 seconds. So, kaya natin yan. So, for today's video, tuturuan ko kayong mag-upload ng bank transaction using CSV file. So, una is, i-download mo muna lahat ng transaction mo sa bank. Punta ka dito sa file, and then download it as CSV. So, may CSV na tayo. Punta tayo sa QuickBooks. Yan, punta ka dito sa transaction, bank transaction, and then punta ka dito sa link account, upload from a file, and then kunin mo yung file mo na dinownload mo kanina na naka-CSV, and then continue, then puntahan mo yung account kung saan mo siya i-download, BPI, and then punta ka dito, continue, then imamapping mo naman siya ngayon. So, dyan kailangan yung kung may header ka, then ilan yung columns ng amount, then kung ano yung date format, and then imamap mo din kung ano yung corresponding na header ng files mo. So, meron tayong date, meron tayong description na nasa particulars, yung money received, credit, money spent, debit, yung money na papasok sa bangko natin, naka-credit yun. Tapos yung money na pabawas or yung expense na binayaran natin, naka-debit naman siya. Then, check number. And then, continue lang. And then, kung okay na yun lahat, mini-scroll down ko lang siya to see kung may mga error. And then, once na okay siya, ang limitation ng importation sa QuickBooks is 1,000 rows. So, that is 999 na transaction per batch. So, kung meron kang 8,000 na transaction, nahahatiin mo siya ng 999 na transaction. So, batch by batch yung gagawin mo. Then, continue. Then, yes. Tapos, wait mo na lang siya habang siya yung nag-upload. Yan, import completed. So, ganun lang kadali mag-import ng bank transaction nyo papunta sa QuickBooks. So, if ever you wanted to learn more about QuickBooks, follow for more.